Shalom mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang sandali sa Mateo Kabanata 1. Partikular na ang bersikulo 20. Si Joseph o Jose ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kapapansin pa lang niya na buntis si Miriam at binalak niyang makipaghiwalay nang tahimik upang iligtas ang babae sa kahihiyan. Ngunit habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga opsyon, isang anghel mula sa Adonai ang ipinadala ng Diyos upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngayon, pansinin ninyo kung paano siya tinawag ng anghel. Joseph, anak ni David. Hindi ito aksidente. Ipinaalala sa kanya ng anghel ang kanyang haring pamana at ang kanyang dako sa angkan ni David. Ang pamanang ito ay nangangahulugan na ang sanggol na si Yeshua ay legal na ituturing na anak ni Jose at sa makatuwid ay isang direktang apo ni Haring David. Ang pagpaalalang ito sa kanyang angkan ay maaaring nagpagunita rin sa kanya kay Haring Solomon. Tandaan, si Solomon ay itinuring na anak ni na David at Bathsheba, kahit na ipinaglihi siya nang wala pang formal na pangako ang dalawa. At gayon pa man, ay ginamit pa rin siya ng Diyos. Ang mensahe ng anghel ay malinaw. Ang ipinaglihi kay Miriam ay mula sa Ruach HaKodesh o ang banal na espiritu. Ito ay nagdadala sa akin sa isang tanong para sa inyong lahat. Si Jose ay kailangang pumili sa pagitan ng kanyang sariling lohikal na plano at ang makahimalang salita mula sa Diyos. Nararamdaman nyo na ba na ginagabayan kayo ng Diyos sa isang direksyon na tila walang saysay para sa mundo? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Sinabi ng anghel kay Jose na huwag matakot na iuwi si Miriam bilang kanyang asawa. Ang banal na interbensyong ito ang tumiyak na ang propesiya tungkol sa Mesiyas ay matutupad sa pamamagitan ng legal na angkan ni David. Bilang isang mabuting Judyo, tiyak na alam ni Jose ang mga pangako tungkol sa darating na Mesiyas. Maaari lamang nating hulaan ang pagkamanghang naramdaman niya nang matanto na ang tagapagligtas, ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan, ay legal na ituturing na kanyang sariling anak. Ang pagsunod ni Jose ay nagpapakita sa atin na kapag ang Diyos ay nagsalita, maaari tayong magtiwala sa kanyang plano higit sa ating sariling reputasyon. Salamat sa pagsama sa akin sa maikling pag-aaral na ito. Makakahanap pa kaya kayo ng iba pang detalye tungkol sa kabanatang ito sa My Christian Space. Hanggang sa muli, manatiling pinagpala sa salita. Shalom!